Magandang araw sa ating lahat. Ito may repair tayo. Cup sealer, ton ang tatak. Sabi ng may-ari, hindi raw ito makapag-seal ng milk tea. So gawin natin, buksan natin itong cover. Tanggalin natin itong cover. Meron mga screw dyan sa apat na butas na yan, isa, dalawa, tapos meron pang dalawa dito. Yan. Yan po ay may mga screw. Natanggal ko na. Pagkatanggal ng screw ay pwede na natin iangat. Pero consider din natin ito, meron yung spring, nakakabit yan sa loob. So dahan-dahan lang yung pagtanggal nitong cover. Pero ito, natanggal na natin sa loob. Kaya madali na lang itong yung pagtanggal. So, ayan na. Naangat na natin. Yun. Ito po yung nasa loob. Yan yung wirings. Ito, wire sa heating element. Ito para sa sensor. Ito, thermostat. Yan. Yan. Temperature light indicator. Ito naman heat light at ito ay para sa power switch. Troubleshoot natin. Ayan. Kung titingnan natin, nasunog yung pilot light. Yung heat light switch indicator. Tapos kung tingnan natin yung cover, nangitim, no? Yan. So, focus natin dito yung cover, oh. Parang nagkaroon ito ng apoy sa loob. Bali, natunaw yung pilot light. Tapos, tingnan natin maigi, meron thermal fuse. Yan. Nasunog din yung thermal fuse. Yan, oh. Thermal fuse yan. Bali, yung nangyari dito, malakas siguro yung current, kinaya ng thermal fuse. Kaya lang, may rubber kasi yung wire, no? Dahil sa init, kaya nasunog. Nung masunog, ito yung nangyari. Yan, yung heat light na yan. Nasunog yung plastic. Nagkadikit yung wires na para sa heating element. Naputol yung thermal fuse dahil sa apoy. Kaya nagkaganon. Dahil naputol na yung thermal fuse, so syempre wala nang dadaloy na kuryente. Kaya hindi na ito makapag-seal o hindi na umiinit yung kanyang heating element. Bali, ang gagawin natin dito, check muna natin yung resistance ng heating element. Ito. Kailangan natin i-check muna yung resistance ng heating element bago tayo magpalit ng pilot light at saka thermal fuse. Sunod na ginawa natin, pinutol natin yung wire na yan na nakakabit doon sa sunog na pilot light. Bali, ito yung wire na nakakabit sa heating element. Ang gagawin natin dito, babalatan, tapos itest natin yung resistance ng heating element. At ito na, gumamit tayo ng digital multimeter. Inaayos ko lang yung setup. Ang setting po ng ating function selector switch ay nasa 2K. Sukatin natin ang resistance ng heating element kung meron pa. Kung meron namang resistance ang heating element, bali dito natin susukatin yan sa dalawang black na wire. Bali ilalagay ang dalawang test rod ng
digital multimeter, ayan, meron tayong nasukat na 166 ohms. So, ibig sabihin, okay pa itong heating element. Bali, ang papalitan lang natin dito ay ang nasunog na pilot lamp at saka yung thermal fuse. Pag napalitan na natin yon, itetesting natin kung ito nga ba ay gagana. So, putulin natin yung wire connection na yan. Bali, tanggalin natin itong nasunog na pilot lamp. Dahil yan po ay papalitan natin ng bago. Ayan na po. Natanggal na po natin yung sunog na pilot lamp. Ito yung ipapalit natin. Medyo may kalakihan ng konti. Pero yung ginawa natin, niluwagan natin yung butas. Gumamit tayo ng electric drill para lumuwag ng konti ang butas at maipasok natin itong bagong pilot lamp. Ayan o. Saktong-sakto na siya. Sunod na gagawin natin dyan, na install na natin yung pilot lamp. Sunod ay iwa-wiring na natin. So, ikukonekta natin yung wirings ng para sa heating element at saka para sa thermal fuse. Bali, ayan po yung naging setup ng connection. Yung isang wire na para sa heating element, yan po ay nakakabit sa kulay blue na wire na siya namang nakakabit sa isa pang pilot lamp. Tapos, itong thermal fuse na 157 degrees Celsius, yan po ay ikakabit natin doon sa isang terminal ng switch o power switch, at yung kabilang terminal ng thermal fuse ay ikakabit natin doon sa isang terminal ng pilot lamp kung saan nakakabit din yung isang wire na konektado sa heating element. Ayan. Bale, ihihinang natin ang pagkabit nito. Ayan. So, dyan natin yan ikakabit. Setup lang natin mabuti. Ayan, nahinang na natin yung isang terminal ng thermal fuse sa switch. Lagyan natin yan ng spaghetti tubing. Ayan. Ang purpose ng spaghetti tubing ay para hindi masyadong ma-absorb ng thermal fuse ang init na nandito sa loob, ano? So, ayan po. Papasok natin yan dyan sa terminal ng pilot lamp. Tapos, hihinangin natin para magkaroon ng connection. At ito na nga, hihinangin na po natin yung mga wiring connections. Mapapansin ninyo, hindi natin masyadong tinututok yung init ng soldering iron doon sa terminal ng thermal fuse para hindi po maputol ang thermal fuse dahil sa init. Parang alalay lang ba? Ayan. So, at least nakikita ninyo na ganon ang ginagawa na pag-repair nitong cup sealer. Pagkatapos natin mahinang yan, ito po ay ibabalik yung cover at saka ipa-final testing natin. Sa pagbalik ng cover, itong counter, meron yang spring. Yang spring, dapat po yan ay ikabit natin yan dito sa bolt. Yang bolt na yan, oh. Dapat po yan ay ikabit natin. Bali, ito po. Tingnan natin kung makikita ba yung spring na naikabit na natin doon sa bolt, ano. Teka, hindi masyadong kita. Yan, flashlight natin. On natin yung light ng camera. Ayan, oh. Makikita natin na ikabit na po natin yung, bali, dyan po natin ikakabit yung spring na iyan.
Okay. So, naibalik na natin yung spring. Sunod na atin ginawa dito ay ibabalik yung screw, yung 4 na screw. Ayan. Tapos, testing natin. Plug in natin dito sa outlet. At i-turn on natin. Power on. Ayan, umilaw yung temperature light. Hindi pa umilaw yung kulay orange na pilot light. Iilaw yan pag pihitin natin ang thermostat. Ayan, umilaw na yung heat light. Gamit tayo ng temperature gun. Ayan. Sukatin natin ang temperature. Dito ay ma-check natin kung umiinit na ba yung sealer. So, hindi pa masyadong umiinit. Antayin natin ilang segundo. 35.8 pa rin. Hindi pa masyadong mainit yan. Kasi turn on pa lang. Ulitin natin. Sukatin ang temperature. Ayan. Meron na tayong nakita na high temperature. Check natin 35.2. Then check natin sa ilalim sa mahiting element. Ayun. High temperature. So, ibig sabihin, gumagana na itong cap sealer at ito naman po ay makakapag-seal na. Turn off natin. So, bali yung ating ginawa, nagpalit tayo ng pilot light. Nagpalit din tayo ng thermal fuse. Kahit naka-turn off pa yan, unplug natin. Check natin ulit yung temperature sa may heater. Ayan. Check natin, high pa rin. So, ibig sabihin, gumagana na talaga ito. Ulitin pa natin. Ayan, high temperature pa rin. So, okay na ito. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan nyo naman itong ating video, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.